Hello mga ka-friends! A day in my life as a chubby mommy na may 3 anak na babae. Ito pala mga ka-friends, ang araw na hindi ko makakalimutan. Ang araw na magigising ka na lang bigla na hindi mo alam kung ano bang nangyayari. Sa oras na yan mga ka-friends, hindi ko talaga maisip-isip kung totoo yung nangyayari kanina sa amin. Hindi ko na pala nakuha ng video mga ka-friends kasi biglaan talaga siya, emergency. Alam nga naman unahin ko pulutin yung cellphone ko bago ko pumunta sa kabilang bahay. Yung makikita mo ang sarili mong ama na parang nawawala na ng hininga at tumitirik ang mga mata. Sa oras na yan mga ka-friends, nakasakay na kami ng rescue. Kasi naisipan na namin isugod sa ospital yung papa ko. Paano ba naman sumuka na siya ng mga dugo at hindi namin na alam kung paano pigilan at ang dami-daming dugo ang sinuka niya. At isa pang kinatakot namin mga ka-friends, pagkatapos niya sumuka ay pumunta kami ng CR kasi natatay daw siya at ang nilabas niya mga ka-friends ay dugo din. Kahit pagtakbo mga ka-friends, pagkuha ng rescue, hindi na namin napansin na wala pala kami mga sapin sa paa. May takot sa isip at sa puso mo ay nangingibabaw. Pero dahil matatag tayo mga ka-friends, nag-isip pa rin tayo kung anong tamang gawin. Salamat talaga mga ka-friends sa ating Panginoon dahil tinuruan niya si mama kung anong dapat gawin sa aking ama. Time kasi hindi na talaga makahinga ang papa ko at tumitirik yung kanyang mata. Ay pinalo ni mama ang kanyang dibdib at likod mga ka-friends. At doon na nga sumuka si papa ng napakaraming dugo at may mga bilog-bilog pa ito mga ka-friends. Nagulat kaming lahat mga ka-friends kasi biglaan lang talaga siya. Kasi alam namin nung gabi ay malakas pa ang papa ko, nakatawa, parang walang sakit. At kinabukasan gumising pa siya na maaga para maghiwa ng mga lulutuin niya para paninda. Tapos biglang ganun na lang, nahihilo daw siya. Buti na lang nakita talaga siya ng mama ko mga ka-friends. Salamat din sa mga kapatid ko. Shout out sa Bibi na tumakbo ka na mabilis na walang sapin sa paa para makuha ang rescue. Shout out pala sa driver ng rescue kay Edwin Villa. Maraming salamat. At salamat sa Panginoon dahil pagsakay namin ng rescue ay hindi na inatake ulit ang papa ko. At tuloy-tuloy nga kami sa zone para ipa-check up na siya kung ano ba talaga nangyari sa papa ko. Sa oras na yan mga ka-friends, chinek na yung papa ko. Bawal pala mag-video dito mga ka-friends, kaya ganyan ang itsura ng video ko kasi sa baba lang talaga ako nakatutok. Hindi ko na pala nakwento ng maayos mga ka-friends yung nangyari nung umaga. Pero ang alam ko lang sa sarili ko, hindi pa ako handa para pakawalan yung papa ko. Papagaling ka, nandito lang kami mga anak mo para sa'yo. Sige ka, pag di ka nagpagaling, di mo na makikita yung bahay na gusto mo. Ibibigay na yun ni Lord para sa atin. Sa oras na yan mga ka-friends, naghihintay kami para kumuha ng laboratory niya kasi kailangan daw niyang ilaboratory. At hinihintay din namin yung wheelchair na kukuha sa kanya para sa x-ray. Tara mga ka-friends, samahan niyo kung panoorin natin at pagmasdan natin ang ginawa namin noong Merkules bago kami dinala sa 3rd floor.
Pagkatapos nga mag-x-ray ni Papa at kumuha ng mga kukunin sa kanya sa laboratory, ay lumabas muna kami para mag-almusal kasi alas 8 na yan mga ka-friends, wala pa talaga kaming kinakain dyan at feeling ko si Papa nangihina na rin, kaya lumabas kami mga ka-friends at kumain kami ng lugaw, itlog at tinapay kasi wala naman ibang pagkain dun sa labas mga ka-friends. Buti nga mga ka-friends, relax na si Papa, nakaupo na lang siya at naghihintay kami ng result ng laboratory. Hindi na siya gaya kanina na paggising namin na maaga na tumitirik talaga yung kanyang mga mata. Siguro naman kung gano'n nangyayari na nasa ospital kami, hindi naman siguro hihintayin yung result ng laboratory bago gawan nila ng aksyon, di ba? Ay, sa Pilipinas nga naman. Sa oras na yan mga ka-friends, binihisan na nga si Papa, trineli na siya. Habang binibihisan siya, ako naman nasa admin table para kausapin ako ng nurse na nandun na naka-duty at napansin ko lumapit na lang sa kanyang kapatid ko si Totoy at kaya pala ganyan itsura ko kasi ang dami pinapaliwanag sa akin ng nurse. Pinapaliwanag din niya kung anong room pupunta namin at kung magkano at marami pang iba. Marami nga sa akin pinafilapan, pinapirmahan at marami din sa akin pinapupuntahan. Buti nga kasama ko dyan yung kapatid ko. Kailangan pa niya ilagay sa private room, hindi na sa ward room. Pero kailangan, gusto ko sana sa ward room pero kailangan daw, sabi ng doktor, sa private room daw ilagay namin yung papa ko. Hindi na rin kami kumontra kasi sabi ng doktor sa kalagayan daw ng papa ko, kailangan daw niya maasikaso ng maayos habang maaga pa. Tara mga ka-friends, samahan nyo kami kung ano pa mga gagawin namin. Paano kami makarating sa 3rd floor sa room 322. Pero pagpasensyahan nyo na mga video ko mga ka-friends kasi bawal talaga mag-video dito mga ka-friends. Oras na yan mga ka-friends, nilapitan ko papa ko kasi nakita ko sa video ko na pinunasan niya ang kanyang luha at umiiyak siya mga ka-friends. Siguro hindi niya talaga akalain na mangyayari yon sa buhay niya. Sabi ko nga sa kanya, sumama ka na sa amin magsimba papa para patuloy kang pagalingin ng ating Panginoon at tanggapin mo si Lord sa buhay mo na tagapagligtas mo siya. Alam niyo mga ka-friends, yung sakit na nararamdaman ko na makikita ko yung sarili kong ama na umiiyak na hindi ko alam kung ano ba yung nasa puso niya, hindi niya masabi sa amin. Basta tahimik lang siya at nakita kong tumulo talaga ang kanyang mga luha. I woke up one more day, I thank you Father first. If it wasn't for your hand, I wouldn't be here, that's the truth. I walked through the valley, surrounded by the storm, but your light kept leading me when fear was screaming loud and strong. I thought about quitting, but you pulled me back up. When I lost my direction, your voice showed me the route. What the world denied me, you placed in my hands. The impossible happened when heaven made it stand. So much has changed, it was your hand that moved. I only live the miracle you chose to pour through. My heart beats harder when I see where I
Hear the sound of footsteps, it's God walking with me. When the world turns its back, He still calls me family. I was trapped in the pain, He broke every chain, turned my scars into stories that forever remain. I thank Him for what came and what's still on the way. What He promised my brother, He will keep, no delay. My soul found its rest when I learned how to trust. Everything's in the hands of the one who won't ever fail us. I know Your care is perfect. I feel it deep. I know. Salamat po mga ka-friends sa prayer na pinigay nyo sa amin, sa family namin. At salamat sa ating Panginoon. Ngayon, dito na po kami sa room namin, sa room 322. Today is Wednesday. Salamat pala sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!